Yo! What's up mga kabulol? It's me again, I'm back with Stop TV channel po. So, kumusta guys? So, namiss ko po kayo. Namiss niyo ba ako? So, almost ilang days ba bago tayo nakapag-upload ng videos, bago tayo nakagawa ng videos na ganito. So, pasensya na sa mga nag-aabang, talagang nabisi lang kami. At syempre, alam niyo naman, di namang lingid sa kaalaman din ninyo, nagkaroon ng heavy fall snow o umulan ng makapal na snow sa mga nagdaang araw last week. So, nabisi kami doon, naglinis kami, and then syempre sinabayan pa ng maraming gawa. Kaya pati kahapon Sabado, magla-live sana ako, hindi ako nakapag-live. So ina-update ko lang kayo dahil may pinasok ako ng overtime, although hindi siya isang araw, mga 3 oras yata o 4 na oras pinagtrabaho. Syempre naglalaba tayo, namamalengke tayo, at naglilinis din tayo ng banyo. Minsan kasi umiikot yung paglilinis namin rotation. So naisingit ko lang sa videos na to, baka magtaka kayo bakit hindi nakakagawa ng videos si Kabulol. Ang dami kong videos na naiisip pero hindi lang natin nagagawa dahil tulad nito, nasa loob tayo ngayon, hindi tayo makalabas dahil napakalamig na tayo guys. Mahirap nang magkuha ng mga video clip, mga mag-vlog sa labas, na habang naglalakad tayo, nagkukwentuhan tayo sa mga usually na napapanood yung video sa akin sa mga nagdaang buwan. So ngayon, dito muna tayo sa loob. So guys, tingnan nyo. Oh, Pasko na guys. So meron na tayong mga pailaw na effects na ganito. So ito yung simbolo na magpapasko na. So December 1 na ngayon. So 24 days left until Christmas o before Christmas. So yung iba sa atin talagang nag-e-enjoy, excited na sasapit yung Kapaskuhan. Pero sa aming sa ating mga OFW dito na malayo sa Pilipinas, minsan hindi natin talaga ramdam yung Kapaskuhan dahil yung iba nagtatrabaho sa araw ng Kapaskuhan, yung iba naman nagpapahinga, lalo na ngayon nataon yung Pasko ng Miyerkules. So medyo parang short na vacation lang sa amin to, yung iba talaga may pasok. Unlike kung masasakto sa araw ng Biyernes o kaya Sabado, possible na may mga 2 days o 3 days na wala kang pasok. So bilang isang OFW, ano na yun, kumbaga kailangan masanay ka na sa ganitong style ng buhay natin na hindi natin ramdam yung mga okasyon na napaka-importante sa Pilipinas. But well, anyway guys, ano ba yung pag-uusapan natin ngayon? Medyo marami tayong gustong i-discuss, marami akong gustong i-share na naman po sa inyo. So, unahan na natin guys sa napakagandang balita na naman. Papasok na naman po yung 2025. So, ano ba yung meron every year, every katapusan ng taon? Siyempre, sasalubong kagad sa atin yung napakataas na sweldo. So magtataas na naman ng sweldo, yearly na tumataas yung sweldo dito sa South Korea. Sa mga baguhan na papunta na rito, ito po yung sahod na naghihintay po sa inyo. Dito kasi walang luma, walang bago, basta dumating ka rito, nakaapak ka rito kung ano yung sahod ng mga nakasama mo na naabutan mo, sasabay ka sa sahod nila. So yun ang kagandahan dito sa South Korea. So 2025 minimum wage, alam niyo na to, para po sa mga hindi nakakaalam pa, sa mga hindi pa updated. So ito po siya. Yung isang buwan na sahod natin, yung basic na tinatawag, yung Kibon-gup, ang ibig sabihin nun yung sa payslip nyo na Kibon-gup, ito po yung basic na sweldo ninyo. Ito po yung isang buwan na sweldo ninyo without overtime. Ito po siya, 2,096,271. Dati kasi, ngayon kasi alam ko, 2,050,000 ba siya? 2,050,000 something ba siya? Correct me na lang yung pamrong. So, i-convert natin yan sa peso, yung 2,096,271, pumapatak siya ng 88,906.98. So, kulang na lang 89,000 na. So, yan po yung basics sasahurin nyo rito. 89,000. Yung basic niyo sa isang buwan. And then, susundan naman ng per oras ninyo, kung 8 oras yon, yung isang oras niyo sa 8 oras, pumapatak siya ng 425 pesos 39 centavos. Yung isang oras, 425.39 siya. So, ang laki, di ba? Kulang na lang, magiging kulang-kulang 500 na sa isang oras lang. Pero sa Pilipinas, tatrabuhin mo yung 400 na yan. Minsan sa iba, isang araw na po yan. So, pangatlo, bale, sa isang oras, meron kang 425.39 sa peso. So, sa won naman, 10,000.30 won. Yan po yung isang oras. Kumbaga, mahigit na mano ng tawag namin dito. So, yung 10,000. So, bale, i-times mo, i-multiply mo siya ng 8 hours. Ito yung magiging kinalabasan. 80,240 per day. So, bale, yung per day mo, kung yung per oras mo, 425.39 centavos sa peso natin. So, pumapatak siya ng 3,000
400 plus yung isang araw mo na 8 oras pag tinrabaho mo dito sa South Korea. Dahil meron kang 80,000 sa pera ng Korea, 0.240 per day. Sa Korean won yan yung 80,000 plus. Sa i-converted mo sa peso, papatak siya ng 3.4, 3,400 plus 3.13 centavos sa Philippine peso. 'Di ba? Ang laki, guys. Isipin mo isang araw mo 8 oras lang. Meron ka na kagad na 3.4, yung 3,400. Yung sa atin, guys, minsan ilang weeks na yan, guys, natatrabawin nila, mga 1 week na yata yan sa iba. Yung sumasahod ng 700 or 600 o yung iba 500, mahigit isang linggo na nilang tatrabawin, guys, pero dito sa South Korea isang araw lang, di ba? Ganun kalupit ang South Korea. Tapos kung may overtime ka ng 1 oras, sa Korean won, 15,000.45. Kumbaga, man 8 nun, sabi ko, won sa pera nila. Tapos, sa converted sa Philippine money, yung 1 oras, papatak siya ng 638.08 o 0.8. So, alisin na natin yung 0.8, alisin na natin yung mga butal. So, 600 na lang kamo. Di ba? Isang oras lang na overtime, 600. Daig pa yung tawag dito, kung naghahalo ka ng semento sa construction. Hindi ko naman hinahamak yung mga kababayan natin. Kumbaga, ipinapaliwanag ko lang sa inyo kung gaano kalayo ang diferensya ng sahod sa Pilipinas at sahod sa South Korea. And then after ng yung iba may mga night differential pa. So ito yung night differential 5,000 sa Korean won 5,015 night of differential. So bali nasa 212 siya kung meron kang night differential. Halimbawa nag-overtime ka ng 1 oras tapos tumugma o tawag dito nasa ka, sumapit o na-cover niya yung nabubulo na naman ako, na-cover niya yung night differential mo. Halimbawa, nag-overtime ka ng alas 9 o kaya alas 10 to 11 to 12, ganyan. O, yung night differential na kung kailan papasok yung duty mo na magkakaroon ka ng night differential, yung panggabi na tinatawag. Bala yung overtime mo na 15,000 plus mo pa yung night differential mo na 5,000, bale yung 1 oras mo nasa 20,000 won na pataas. So, i-convert mo sa Philippine peso yon is almost, na yun, 638 plus 212, 800 plus na siya, guys. Kumbaga nasa 850 pesos yung 1 oras na overtime mo. Plus na yun. 'Di ba? So, walang overtime yan, guys, yung basic na sinabi ko kanina. Pero yung ibang yan, ilalagay ko dito para mas maintindihan nyo. Baka nakukulangan kayo o nalilito kayo sa explanation ni Kabulo. Ilalagay ko po dito. So yan, guys. So napakalinaw po ng mensahe na sa paparating na 2025, magkakaroon kagad ng magandang balita para po sa mga nangangarap na makapunta po rito. So galingan nyo po yung pag-exam. So congratulations pala sa mga papunta na rito na bagong high data na na-select sa massive selection. So sa balita na nakarating sa akin this coming month o itong December na to, this coming month na nga, di ba? Ito pa may mga batch na papunta na rito. So may mga nakakausap na yung mga kasama kakilala ko na mga malapit dito sa amin, nagtatanong kung saan siya rito, kung alam namin. So mukhang alam ni Kenneth yung isa sa mga papunta na rito na kababayan din niya, taga Batangas. So, congratulations po sa lahat ng mga nakapasa, na-select, at sa mga hindi pa po nakapasa, pagbutihin nyo lang. Lagi ko sinasabi sa inyo, when the time is right, you and the Lord will make it happen. Kasi ikaw lang ang makakagawa ng mga bagay na ninanais mong gawin sa buhay mo. At hindi lang dyan nagtatapos, guys. So, kung nabalitaan nyo regarding din po sa E7-4. So, malinaw din po yan, maliwanag din po yan, ilalagay ko dito. Marami sa inyo, alam na, para po sa mga hindi pa nakakaalam din. Ibabahagi ko rin po. Dati kasi, guys, ang pag-avail ng E7, kailangan mong maging qualified dun sa requirements na hinihingi bago ka tuluyang maging, tawag dito, candidate para sa pag-change ng visa. Kasi ang E7, semi-residence na yan. Kumbaga yan ang tinatawag nilang skilled visa. So, ang pag-take ng E7, kailangan mo muna siyang pag-aralan na tinatawag na KIIP Level 1, Level 2.
So, nakadepende yun kung anong magiging kinalabasan ng exam mo para ma-avail mo yon. So, yun ang regular na ginagawa na standard talaga na rules na pinapa-implement nila rito regarding sa change visa. In my case kasi, parang kinonsidered ni Korea, yung last year pa kasi ako eh. Kumbaga, pasok yung company namin na considered na unang-una mahirap yung trabaho, tsaka wala siyang binayolate na rules yung amo ko, pasok dun sa sahod na sinasahod ko, malakas talaga, at walang, yun nga, record na nag-TNT o kaya record na nagpa-release, malinis yung record niya, kaya alam nila na pag kumuha sila ng tao rito, mahirap na sila makakuha. Gawa ng, yun nga, sa bigat ng trabaho. Kasi alam din ng mga labor yan dito sa South Korea. Kaya parang yung case ko kasi, di pa ganun kaselan dati. Basta't pasok yung sahod ko, nag-graduate ako ng high school or college. Between sa dalawang yung pumili kayo kung ano yung mas gusto ninyo na requirements. Pina-apostle ko lang. Ayun. So, sa awa ng nasa taas na Panginoon, na-approve po. Kaya hindi na ako nag-take talaga ng exam sa mga nagtatanong talaga. So, yung amo ko yung gumastos. Kumbaga, pina-assist na lang ako sa isang agent. So, nung last year yun, let's say, sabihin na natin, 2022 pa na-process yung papers ko. By 2023, doon na ako na-approve. Ngayon, 2024, binago yung rules. Kaya binalik na po doon sa KIIP na kagaya nung dati kung paano po yung policy nila. Kailangan mo mag-aral talaga. Ngayon, papasok na naman yung 2025. Hindi pa nga natatapos yung 2024. Ni-revise na naman po yung rules. So, yun ang kagandahan na isa pang balita sinasabi ko sa inyo. Kahit sino pwedeng makapag-avail nito. Lalong-lalo na dun sa mga patapos na yung kontrata nila na yung nakasincere na sila, yung ilang months na lang sila na mag-stay, pwede silang makapag-avail. This coming December, may meron silang palugit at quota o limit kung kailan lang pwedeng mag-apply, mag-process. So napakagandang balita po niyan dahil sa mga makakapag-avail nito, napakalaking halaga po sa kanila at importante. Kasi pwede kang makapag-avail ng another, kasi ang gusto nila, makapag-avail ka na, makapag-proseso ka na ng change visa mo, and then to follow na lang yung exam. Kumbaga, mabibigyan ka na nila ng extension ng 2 years, tapos sa 2 years na yun, doon ka mag-aaral. After ng 2 years na yun, kailangan mo nang makapasa ng at least level 2 daw sa KIIP. So, sa mga interesado, kailangan nilang mag-aral. Sa mga hindi interesado, okay lang. Kung gusto nyo nang gamitin lang yung extension po ninyo para mag-extend kayo ng 2 years, kasi yung 2 years, may katagalan na yan. Pagkatapos nun, pwede na kayong umuwi. Kumbaga, yung iba mautak, kukunin nila yung extension lang. Tapos, okay na sila doon sa mga talagang hindi naman naghahangad ng mamuhay ng napakatagal na panahon dito sa South Korea. Gets nyo ba yung ibig ko sabihin? So, I mean, parang extension siya. 'Di ba? Panalo tayo, win-win situation yun sa mga APS. Dahil kung ayaw mo na, pwede ka nang umuwi. 'Di ba? Nasa sa inyo yun kung gusto nyo hindi kunin yung extension na yun. Pero malinaw doon at napakaganda doon, matik, pag nag-comply kayo at qualified kayo, yung company nyo, yung amo mo at ikaw, sa mga requirements na hinihingi ng kung ano man yan, kailangan, labor, kailangan maibigay nyo yun at ma-process kagad at ma-change visa kayo. So, mauuna yon. Kumbaga, papapalitan na muna yung status niyo dun sa E9 nyo, magiging E7 visa na siya. So, after ng 2 years, dun lang kayo magte-take ng exam. Kung ayaw nyo na, pwede na kayong umuwi. Di ba? Napaka-laking opportunity para po sa mga kababayan natin na nangangarap pa na makapag-stay pa kahit 2 years dito dahil sa hirap ng buhay natin sa Pilipinas. So, hindi ba napakaganda? So, iba talaga dito sa South Korea, guys. Kaya kung ako sa inyo, guys, i-take nyo na yung opportunity pag nandito na kayo. Dahil magsipag lang kayo, guys. Yan talagang nagiging puhunan natin. Ang pinaka parang investment lang natin dito kailangan talaga muna na sigawan tayo, kailangan muna talaga na murahin tayo, kailangan muna maghirap tayo, kailangan muna pagdaanan natin yung samot-saring struggle. Kahit na nasa Korea ka na, kahit na medyo natutupad mo na yung pangarap mo, nag-i-struggle ka pa rin. So, yan ang mga bagay na kailangan natin ipagpasalamat. Alam niyo yun? Kasi naniniwala ako, every time na dumadanas ka ng ganyang pagsubok, kahirapan, yan ang blessing di ba? Kasi alam niyo yun, pag hindi ka naghihirap, hindi ka matututo, di ba? Pag hindi ka natuto, hindi ka magbabago. Kung ano man yung diskarte ginagawa mo sa buhay natin. Minsan, lesson learned sa atin yan. Minsan yun yung parang sagot sa mga tinatanong natin, di ba? Yan ang ginagawa sa atin ng Panginoon
para mapaisip tayo. Kasi kung may taong magdidikta, magsasabi ng mga kamalian natin, kung ano yung dapat mong gawin, ganito gawin mo, eto tularan mo, hindi tayo nakikinig. Likas na literal na napakatigas ng ulo natin. Pero kung ikaw mismo, maranasan mo yun sa sarili mo at mapagtanto mo at matawag dito, ma-realize mo sa sarili mo na ganun pala yun. So, yun yung ibig iparating o ipaisip ng nasa taas sa atin. Kaya, wala na kayong hahanapin pa kagaya na lagi ko sinasabi sa'yo. Alam niyo yan, yung jacket na sinasabi ko na sa mga previous vlog ko. Talagang pag nasuot mo na yan, parang ano ka lang, tawag dito, nalimutan ko na naman. Kumbaga, natapos ka na, kumbaga, magpo-proceed ka na sa next level. Kumbaga, finish ka na sa level 1. So, pag nasuot mo yan, hindi yan nangangahulugan na nagtagumpay ka na. Successful ka na sa buhay. Hindi ganun. Ang pagiging successful na tunay sa buhay is yung uuwi ka ng Pilipinas after ng kontrata mo. Yun yung ibig ko sabihin. Marami kasi sa atin na may misinterrupt o interpret ang meaning ng nagtagumpay daw sila, ang galing nila, success na sila dahil nakarating na sila ng South Korea. Pero hindi pa yun. Kumbaga, dito pa lang mag-uumpisa yung tunay na journey ninyo pag nandito na kayo sa South Korea. Remember guys, may mga taong pag nagsasalita ka, pag wala sila nakikita sa'yo, hindi sila naniniwala. May mga taong nagsasalita ka, pag wala pala silang nakikita sa'yo, hindi sila nakikinig. Dahil alam nyo bakit? Wala silang pagbabasehan. Diba? Para lang yan nagbebenta ka ng beauty product. Ang itim-itim mo, ang binibenta mo, pampaputi. Paano sila bibili? Paano sila maniniwala kung ikaw mismo, hindi nila nakikita yon sa'yo? Diba? Gets nyo ibig ko sabihin? Kailangan muna natin may ipakita sa tao para paniwalaan nila tayo, para pakinggan nila tayo. Dahil yun ang tinatawag ko na respeto sa atin, di ba? Napaka madaling sabihin ng salitang respect, ilang spell lang yan, di ba? Ilang letters lang yan, pero napaka-importante yan sa buhay natin. So, doon lamang tayo makakaranas ng respeto pag may nakita na yung mga tao sa atin. Tunay yan, yan yung realidad na nangyayari sa buhay natin sa mundo ngayon. Hindi lang sa atin, pati sa family natin. Pansinin nyo guys, ako rin, di ba? Yung lang bago mag-Korea yung ibang kababayan natin, o ako na lang, example ko na lang, di ba? So, yung iba walang naniniwala, parang dinadaan-daanan lang tayo ng mga tao, pero kapag galing ka ng abroad, nakauwi ka na, may naipundar ka na, magbakasyon ka isang araw, titignan ka ng mga tao, mabibigla, magugulat sa pagbabago ng pamumuhay natin. Kaya guys, laban lang guys, gayahin natin yung iba kung nakaya nila, kaya nyo rin po, di ba? So, papasok na yung 2025, yung iba sa atin sinasabi, ba't walang pagbabago kahit na anong ginagawa nila, hindi pa rin sila umuusad. Alam nyo, it doesn't matter na kung gaano katagal. Kasi ang buhay, hindi naman yung pabilis, ang paunahan kung sinong unang makaahon sa kahirapan, hindi ba? Nasa tamang oras talaga yan. It takes time, it's a matter of time. At syempre, kailangan mo maging consistent, di ba? Yung iba kasi naghahangad ng pagbabago, pero ang tanong, yung bang ginagawa mong diskarte sa mga nagdaang buwan, nagdaang taon, nagdaang araw, ganun din bang ginagawa mo? Baka parehong-pareho lang naman ang ginagawa mo, kaya walang pagbabago. Natural, kung pareho lang ang ginagawa mo, iisa din ang resulta na nangyayari. Kaya pag sumapit yung 2025, huwag ka maghanap ng pagbabago sa buhay mo. Kung gusto mo may magbago sa buhay mo, baguhin mo yung ginawa mo ngayon, kahapon, nakaraang taon, baka may mali sa diskarte na ginagawa mo, kabayan, kapatid, o ikaw na nanonood ngayon. Para nang sa ganun, pagdasapit ng bagong taon, maramdaman mo man lang ang pagbabago na hinahanap mo. Kasi kailangan mag-umpisa yun sa atin. Huwag natin tignan sa ibang tao yan. Katawan natin to, isip natin to, utak natin to. Tayo ang magde-decide kung anong gagawin ng utak natin. Sumusunod lang yung katawan natin sa buhay. Kaya mamili ka saan mo dadalhin yung katawan mo, sa pangarap mo o sa higaan. Diba? Sa trabaho o sa barkada. Sa pag-aaral mo o sa pagbubulakbol. Diba? Inuman o pangarap. At ilagay natin yung sarili natin. Hindi masama mag-inom. Pero sabi nga ng iba, di ba? Mas masarap ka inuman sa mesa. Yung topic, future ang pinag-uusapan. Kinabukasan. Hindi yung nagmamarites tayo ng kung sino-sino na lalo na pinagkikismisan natin, di ba? So, yan lang guys ang gusto kong i-share sa inyo. So, matagal bago ako nakapag-upload ng videos. Shoutout sa lahat. So, sana tumatak sa inyo yung mga bawat mensahe na gusto kong iparating po sa inyo. Dahil kayo ang panalo rito, hindi ako. Kumbaga sinishare ko lamang po kung ano yung mga knowledge, mga opinion ko na alam kong naging applicable at nakatulong na malaki sa akin. At alam ko rin na magiging useful at applicable din po para sa inyo.
So, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. May pag-asa pa. Hindi hadlang yung kahirapan, hindi hadlang yung kawalan ng pera, hindi hadlang yung kawalan ng edukasyon, hindi hadlang yung wala kang skills. Di ba? Nag-uumpisa lahat yan sa tiwala mo sa Kanya at tiwala mo sa sarili mo na makakaya mo. At syempre, gusto mo yung ginagawa mo at the same time. Napaka-importante niyan. Pag gusto mo ang ginagawa mo, diyan na lahat papasok yung mga blessing na marireceive mo sa buhay mo na pagbabago na hinahanap. Kahit gaano katagal, kahit gaano kahirap, ilang beses ka mamadapa, ilang beses ka mang hamakan, ilang beses ka masiraan ng ibang tao, tatayo at tatayo ka sa sarili mo pa dahil gusto mo at masaya ka at naniniwala ka na nakikita mo yung sarili mo in the future na nasa ganong level o estado ka na ng buhay mo. So that's it guys. Maraming salamat ulit. Palagay ko hanggang dito na lang ang ating kwento. So na-miss ko po kayo. Pasensya na, medyo natagalan bago tayo makagawa ng videos. Pagpasensya nyo muna, dito muna tayo sa loob nagbablog dahil malamig talaga sa labas. So Merry Christmas po in advance and Happy New Year. I hope you all the luck. God bless po. So sana lahat ng mga pangarap natin, hindi man lahat, yung pinaka talaga inaasam natin at yung deserve para sa atin, lalong-lalo na sa inyo, makakuha nyo yun pagdating ng tamang panahon. So maghintay lang kayo, huwag kayong sumuko at huwag kayong mawala ng gana. Keep fighting, just believe in your hard work, hindi sa swerte. Lagi yung tatandaan nyo. At higit sa lahat, when the time is right, I the Lord or you the Lord will make it happen. So kailangan natin maghintay at siyempre, sabayan din natin ng kawa. So that's it. So see you again in my next video. This is Christoph TV channel, OFW in South Korea. Annyeonghaseyo guys.